Yan yung gamit nating lure ngayon ay 6 grams, 6.5 grams mga master at Chorinoya. Yan. Tapos yung spot natin ay, tingnan nyo mga master, oh. Lampas tuhod. Fish on. Fish on mga master. Fish on pala to mga master, oh. Fish on. Fish on. Fish on. Yan, good morning sa inyong lahat mga master. Yun, namihan pa rin. Wala pa rin pinagbago sa kanyang hangin mga master. Malakas pa rin talaga. Sumubok lang tayo ngayon. Sumubok lang tayo sa casting. Pasakali makachamba kahit hangin. Pero yung mga mangingisda na mga nakabangka mga master, oh, doon pa sa gitna ng dagat. Malulupit. Sabagay yung alon hindi ganong malalakas. Saktuhan lang yung alon. Yung hangin lang talagang matindi. Hindi kasi sumasabay sa hindi kasi naisasabay sa bakante natin yung bahagyang niya. Bahagyang pagkalma. Kumakalma naman siya mga master tuwing umaga ng nitong mga nakarang araw. Kung bakit ngayon natapat sa schedule natin ng fishing malakas. Hindi lang basta malakas, sobrang lakas. Oops, fish yun, no? Fish yun. Tiki siguro. Ay hindi. Ano ba to? Ayun, no? Walang kung anong isda to. Yan, no? Wala natin. Bye. Ayos na rin sana sa spot na to mga masero. Mabato na, oh. Na may mga babuhangin. Medyo malalim na rin naman. Wala lang talagang isda. Natin tsimpuan yung ng isda. Okay. Fish on. Fish on mga master. Nakawala. Ay dito pa rin. Balo nga talaga. Bye bye. Hindi nasugatan yung ating line. Balo. Sana may mas malaking balo na madali tayo. Kasi umaangat yung mga balo din dito sa na to eh. Mga malalaking balo. Kasi mababaw. Hangin mga master. Try natin dito sa mababaw. Fish on pala to mga master, oh. Fish on.
Fish on, fish on. Akala ko damo lang. Lapo-lapo. Agis ulit. Kung tutusin mga master, kaya naman pala talaga ng bangka. Yan oh, medyo maliit itong bangka na to, pero galing siya sa laot eh. Fish on ata din to ah. Hindi mga master, kaya ng bangka yung ano, alon, yung hangin lang talaga. Hindi kaya ng ano to mga master, hindi kaya ng jigger. Ang ganito kalakas na hangin. Sobrang bilis kasi yan nung padpad ng bangka pag ganito kalakas yung hangin. Pag mabilis kasi yung padpad ng bangka, syempre yung line natin pa ano na rin. Uy, fish on. Ay sayang, wala pa nga. Pa-islant na rin yung laglag ng line mga master. Kaya yun, hindi rin makakakuha. Tagilid din makakuha. Fish on. Ah, nakawala. Balo to malamang. May nangahabol dyan eh. Kaso lapo-lapo. Ngayon alam nyo na mga master kung bakit sobrang dalang ng approach natin. Gawa ng ganyan kalakas ang hangin. Pakawalan natin. Liit. Kakachamba rin tayo ng para sa atin ng maganda-gandang size. Tiwala lang mga master. At least may ano, may kumakalabit sa lure natin kahit papaano. Yun naman yung importante mga master sa fishing. Ayos lang, walang may uwing isda. Basta may mga nahawakan tayong isda, may kumakagat sa lure natin. Ayun o, lalatagan na ng lambat dun banda o. Tatalunan kasi yung mga ano dun, mga baritos. Yung mga baritos. Kaya hindi sila basta-basta rin natatamaan. Dami kasi yan dito mga baritos na maliliit. Fish on. May siniksik pa nga. Labas mo. Gumagalaw pa eh. Gumagalaw-galaw pa eh. Yun. Yun. Wala. Yun o. Ba't may ikinagapang? Parang ikinagapang man nito. Ayun o. Walang igapang dyan. Napula-po na naman. Nakabalagbag pala. Kaya pag ano dumadaan sa damo, yun o. Kaya pala yun o, honeycomb grouper na naman. Parang may mga nagkakas din dun sa kabila o. Mga nagpakasakali din. May mga nagtatanong kasi sa akin no, kung bakit hindi raw nagsasabit yung lure natin or madalang magsabit yung lure natin kahit mababaw yung mga ispat na inagisa natin. So ayun, yung gamit nating lure ngayon ay 6 grams, 6.5 grams mga master ng Chorinoya.
Yan. Tapos yung spot natin ay, tingnan nyo mga master, oh, lampas tuhod. Yan dyan sa unahan natin, mga hanggang tuhod na lang yan. Mababaw yan kasi nakaharap tayo sa tabi. Yan, nakaharap tayo sa tabi. Yan, mababaw yan mga master. Ang style nyan, kahit na medyo mas mababaw pa yan mga master, isang dangkal or mga isang dangkal mahigit, ganun kababaw, mga mas mababa pa sa tuhod yung tubig, hindi yan magsabit mga master, basta ganito yung gawin nyo. Pagcast nyo pa lang, retrieve agad. Tapos dapat nakapoint yung rod nyo sa taas, sabay medyo mabilis yung retrieve. Yan, medyo mabilis na pitik-pitik. Pitikin nyo mga master. Pwede rin hindi nyo naman pitikin, basta medyo mabilis-bilis lang talaga yung ano nyo, yung pag-retrieve nyo. Yan. Subukan ulit natin. Yan. Hagis, retrieve ka agad, tapos point sa taas yung rod. Yan. Dapat naka-point yung rod sa taas. Tapos habang lumalapit yung lure nyo, medyo ibaba nyo na yung pag-retrieve nyo. Kasi habang lumalapit yung lure mga master, yung line natin, pag nakataas pa rin yung rod natin, medyo aangat na yung line natin, yung lure natin nasa ibabaw na, may chance niyan na baka pumitik sa inyo yung lure, lalo pag may tinamaan siyang damo sa unahan. So ganun lang mga master ang style. Hindi naman talaga maiwasan, sa totoo lang mga master, hindi naman maiwasan talagang magsabit yung lure natin, lalo pag yung sobrang babaw na, tapos biglang may mga nakaharang na damo or may bato na nakaangat, yung konting-konti na lang yung tubig, mga ganyan na lang yung tubig, sasabit talaga yung lure natin. Wala tayong magagawa doon. Pero para maiwasan, para ma-minimize, ganun lang po yung ginagawa ko. Ay, madilim na naman. May ulap na naman. Fish on. Fish on mga master. Wala tayong ganito yung mga mistrike. Pero sa totoo lang mga master, itong mga gantong size ng lapu-lapu, goods na ito. Pang paksiw. Kung papaksiw-paksiw lang, kung talagang pang ulam-ulam yung kukunin natin, goods na ito. Maliit pa para sa atin mga master, pakawalan natin. Bye bye. Paano nga ba gamitin ang pamingwit na ito mga master? Ito po yung rod, ito po yung reel, ito po yung line, ito yung leader line, tapos ito po yung lure. Ngayon, bago natin ito may hagis, yan, bitawan natin yung lure. Hawakan natin tong main line, lagay natin sa daliri natin, kunin natin ang daliri natin, tapos buksan natin tong bail. Ito po yung bail. Yan, buksan po natin yung bail, sabay hawakan natin yung bat ng rod. Ito po yung bat ng rod, sabay hagis. Yan. Sa paghagis or sa pagbitaw ng line, dapat naka-tsempo yon mga master, na saktong papunta na yung lure natin sa harapan. Dapat i-tsempo natin yung pagbitaw natin ng line dito sa daliri para sakto rin yung hagis nya. Yan mga master, habang rini-retrieve natin, may nadali tayo. Lapu-lapu. Alright.
Fish on. Medyo maliit pa siya kaya ihagis natin. So ganun lang po kasimple gamitin yung setup na to mga master. So yun mga master, update sa ating fishing. Dito na tayo sa tabi. Malakas pa rin talaga yung amihan mga master. Sabagay sumubok lang din naman tayo. May mga nakuha naman tayong mga isda, kaso medyo maliliit. Panay yung mga lapu-lapu. Tapos may mga ibang isdaan sobrang liliit mga master. Kaya pinakawalan na lang din natin. Hindi na tayo nag-keep. Yung kinip lang natin yung isang tiki kasi medyo malaki-laki na rin siya. Para sa tiki mga master, malaki na siya para sa tiki. Pang ano natin, pampaulam natin sa sa mga alaga natin mga master. Yung mga lapu-lapu kasi tsaka yung mga maliliit na isda na yun, lalaki pa kasi yun mga master, kaya kaya pinakawalan natin para dumami pa sila dyan. So ayun, ganito na lang muna yung ating fishing ngayon mga master. Hindi tayo masyadong nakabuelo sa sa fishing ngayon. Hindi tayo masyadong nakapenetrate sa sa medyo malalim, sa mga spot talaga natin, kumbaga sa hagisan talaga natin. Kaya medyo mahina din yung huli. Pero buti na lang may mga umi-strike kahit pa paano. So ayun, maraming salamat po sa inyong panonood. At sana hindi kayo magsawa kahit ganito lang yung video natin. Mga kabawi rin tayo mga master. Magbawi din tayo sa sa mga susunod na mga araw, sa mga araw ng kalma. Hanggang sa muli po mga master, ingat po kayong lahat at God bless.